Pagkatapos ng mga klase ko, ay dumaritso na ako sa parking lot. Aha, the feeling na may sasakyan ka na, bongga! Pinindot ko ulit yung alarm clock at binuksan ang pintuan. Nidial ko agad ang numero ni Corinne. Hello Corinne, uuwi na ako. Nandun si Noah sa bahay. Practice nila ngayon. Oo nga pala. Sigaw ni Corinne. OMG, huhu. Oh, bakit? Natigilan ako at pumasok na sa loob ng sasakyan. Hindi ako pwede ngayon. May meeting pa kami ng group ko. Tsaka, susunduin ako ni Daddy dahil may dinner kami kasama ang kasusyo nila. Nabasag ang boses niya. Talaga? Nako, sayang naman. Wait, ibig sabihin, nandoon din si Wade? Tanong niya. Napabuntong hininga ako pagkasabi ni Corinne sa pangalan ni Wade. Kung alam niya lang kung anong nangyari kanina. Oo, sabi ko sabay fist bump. Alam kong hindi ako mapapansin ni Wade dahil kay Zoe lang nakabalik ang atensyon niya. Pero nakaya ko pa rin magtapat sa kanya at kaya ko ring tulungan siya kay Zoe. Oh, sige na. Nako, good luck. Nandito na kasi yung mga kagroup ko. Next time na lang. Magkwento ka mamaya ah. Anya. Oo, sige, bye. Pinaandar ko na ang sasakyan ko. Dinalaw na naman ako ng kaba. Naiisip ko palang na nandoon si Wade sa bahay ay nanginginig na ang tuhod ko. Umalis kasi siya kanina pagkatapos ko sabihin sa kanya yon. Bumukas ang gate namin. Pumasok na ako sa loob at pinark sa garahe ang sasakyan. Pinagbuksan ako ng katulong namin. Salamat po. Nandito na ba si Noah? Tumango ang katulong. May kasama silang mga taga-recording ba yon? Tsaka yung ibang kaklase din. Ah, talaga? Sabi ko at tuluyan nang pumasok. Kahit nasa living room pa lang ako, dinig ko na ang sigawan at pagtutugtog nila sa taas. Siguro ay di nila sinarado yung pintuan. Soundproof yung music room ni Noah eh. Nga pala, Manang, si Rosen? Tanong ko. Hindi pa umuwi. Si Kuya Dashiell? Nasa kondo niya yata. Tatanungin ko pa kung uuwi yun dito. Tumango ako at umakyat na sa taas. Sinilip ko ang music room ni Noah. Nandoon nga ang mga manager record ng label na kumuha sa kanila. Nandoon din ang mga babaeng fans nila. Nakaupo si Will sa sofa at halos lumabas ang mga mata ko nang nakitang nakatapli siya habang tinatabihan at kinakausap ng mga babae. Nahagip niya ang titig ko kaya bumaling ako kay Noah na ngayon ay seryosong nakikipag-usap sa manager. Noah! Tawag ko. Lumingon si Noah sa akin. Bakit? Nag-dinner ka na ba? Tanong ko. Hindi pa. Nagpaluto pa ako kay Manang. Don't worry. Tignan mo kung luto na. Kumain ka na. Anya. Tumango ako. Sumulya pa ako ng isang bisis kay Wade na ngayon ay nakangisi dahil sa sinasabi ng babae sa tabi niya pero nakatitig ang mga mata niya sa akin. Hindi ko rin maiwasang ditignan ang dibdib niyang may kaunting bandage pa rin. Hinawakan niya ang abs niya kaya napatingin ulit ako sa mukha niya. Tumaas ang kilay niya at kumindat sa akin. Uminit ang pisngi ko at padabog kong sinarado ang pintuan. Shameless flirt. Hindi ibig sabihin na dahil alam niya na kung ano ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya, ay iniinis niya na naman ako. Well, kahit nung simula pa lang, yung di pa niya alam kung anong nararamdaman ko sa kanya, iniinis niya na naman talaga ako. Nagbihis na lang ako, tsaka pumuntang kusina para mag-bake ng cake para sa mga bisita ni Kuya Noah. May pagkain na pero hindi pa rin sila bumababa.
Siguro dahil masyado silang busy sa pagkakanta doon. Manang, sa music room nyo na lang kaya dalhin yung pagkain. Suggestion ko sa kanila. Hindi pwede. Utos ni Noah na sa dining room lang. Ayaw niya daw marumihan ang music room. What if? Okay. You know Noah rin na. He's OC. Okay po. Umalis si Manang para mag-ayos sa dining room. Panay ang titig ko sa oven. Malapit na kasing maluto ang cake. Yumuko ako para tignan ang cake sa loob. Natatakot talaga akong masunog kahit alam ko namang di ito masusunog. May biglang dumantay sa likod ko. What the? Napaayos ako sa pagtayo para tignan kung sino iyon. Oops, sorry. Ngumisi si Wade. Kumunot ang noo ko sa ginawa niya. Ang laki-laki ng daan. Bakit kailangan mo pang dumaan dito malapit sa akin? Tanong ko. Itinuro ko sa kanya ang laki ng kitchen namin. Imposibleng di niya yun sinasadya. Sobrang lawak kaya ng sahig dito. Nagkibit balikat siya. Gusto ko lang, may masama ba doon? Nakita ko ang dimple niya sa pagngisi niya. Umiling ako. At anong ginagawa mo dito? Buti na isipan mong magdamit ngayon. Kanina pa kita pinagmamasdang nakataplis doon sa music room. Have some decency. Ipinilig niya ang dalang pitcher. Ubos na yung tubig. Okay. Sabi ko sabay tingin sa cake. Ano yan? Usisa niya. Cake, nibake ko. Wow, marunong ka palang mag-bake. Anya. Oo, para sa'yo to. Sabi ko nang wala sa sarili. Natahimik siya kaya binalingan ko ulit. Nakita kong namula ang pisngi niya sa sinabi ko. Ayaw mo? Tumaas ang kilay ko. Gusto. Sagot niya agad. Good. Sabi ko at tinignan ulit ang cake. Kring. Hello? Hello Rina, pauwi na ako. Ano na? Tanong ni Coren sa akin. Anong ginagawa mo? Ito, nagbibik ng cake. Sabi ko. Para kay Wade. Tumawa siya. Oo. Humagikik din ako sa tawa. Sinabi ko nga sa kanya. What? Nakakabinging sinabi ni Coren. Bakit? Talagang sinabi mo sa kanya? Napasulyap ako kay Wade na ngayon ay seryosong tumitingin sa akin habang umiinom ng tubig. Oo. Tika lang. Call you later. May something. Bye Rina. I love you. I love you to. Sabi ko. Bago ko pa nababa ay pinutol na ni Coren ang linya. Narinig ko ang medyo padabog na paglapag ni Wade ng baso. Ayan, luto na. Sabi ko sabay kuha sa cake sa loob ng oven. Ipinakita ko sa kanya ang cake bago ko nilapag sa table. Nakahalokip-kip siya at nakasimangot na tinitignan ko. Lagyan ko lang ng design saka ibalot ko Sabi ko nang nakangiti sa kanya. Napawi ang ngiti ko nang nakita ko ang galit niyang mukha. Talaga bang para sa akin yan? Tanong niya. Ang alin? Itong cake? Oo, sinabi ko naman diba? Sabi ko. Sinabi mo sa akin kanina na may gusto ka sa akin. Totoo ba yon? Nag-iwas siya ng tingin. Bakit niya yun tinatanong ngayon? Nahihiya pa naman ako tuwing aalala ko ang biglaan kong pagtatapat sa kanya. Oo. Nag-iwas din ako ng tingin. Kung ganon, bakit may ka-I love you ka sa cellphone mo? Nalaglag ang pangako sa tanong niya. Si Coren yon, pero hindi niya alam. Pinaglalaroan mo yata ako Rina. Ha? Di Sabi ko. Ngumisi ako at naningkit ang mga mata sa reaksyon ni Wade. Hindi ko sasabihin sa kanyang si Coren yung tumawag.
Bibigyan ba kita ng cake kung di yun totoo? Nalaglag ang panga niya at nag-iwas ng tingin. Kumuha ako sa cabinet ng icing at dahan-dahang nilagyan ng cake ng I like you with ribas. Ayan. Sinulyapan ko siya at nakita kong tinatakpan niya ang mukha niya ng palad. Kumunot ang noo ko sa reaksyon niya. Anong problema nito? Tignan mo. Sabay pakita ko sa cake. Ayaw niyang tignan. Mukhang ayaw niya yata rito. Napalunok ako. Ibabalot ko na lang. Kunin mo lang kung gusto mo. Matabang kong sinabi. Kumuha ako ng lalagyan at nilagay iyon sa loob. Rina, where's Wade? Tanong ng kaklase kong fan niya sa akin. Andito. Sabay turo ko kay Wade na nakahalukip-kip pa rin at pinapanood akong nagbabalot ng cake niya. Nagkatinginan kami ni Wade. Wade, tinatawag ka na ni Noah. Last season daw bago mag-dinner. Sabi ng babae. Bumuntong hininga si Wade at nilagay ang mga kamay sa magkabilang bulsa. Dito ko lang ba yan kukunin, Rina? Tanong niya. Napalunok ako at tumingala sa kanya. Yep. Kumunot ang noo ng babaeng pinadala ni Noah sa amin. Okay, kukunin ko yan mamaya. Suminghap siya at tinalikuran ako. Ang hirap niyang ispilingin. Namaywang ako habang pinagmamasdan siyang naglalakad palayo kasama ang babaeng yon.